Yo guys, check, kamusta mga idol? So ayan, mag-update tayo ngayong Sunday night, no? So medyo mahina lang yung boses ko kasi tulog na si Boy WhatsApp mga idol, alas 10:30 na. May pasok pa daw siya bukas. So nauna na siya natulog mga idol. So ayan, mag-update tayo ngayong gabi mga lods, no? So grabe yung mga news natin ngayon mga idol, no? So check natin ang ating crypto bubble. Grabe, nakita nyo to mga lods, no? Talagang medyo nakakapagtaka kasi Sunday ngayon, no? Sunday ngayon pero nagpa-pump yung market mga idol, no? Grabe. So ito yung ating crypto bubble, no? XRP nga medyo nagpump talaga ngayon mga idol no? No? So ito yung day, no? Sa hour, solid pa rin. So sa hour natin, medyo solid pa rin to mga idol Kita nyo, green pa rin lahat, no? So grabe, masaya ba ang iba diyan, no? Ako medyo sakto lang. Sabi ko nga sa inyo, mas gusto ko pa na hindi nagpa-pump. No, pero syempre pag nagpa-pump naman yung market, marami namang sumasaya. So masaya rin tayo sa ganyan, mga lods, no? So ayan, mag-news na tayo. Grabe yung mga news natin ngayon. Pero bago ang lahat, alam nyo na, no, palike lang ng ating video mga lods, no. Simpleng bagay lang pero malaking epekto sa ating YouTube channel mga idol, no. At na-appreciate yung mga nagla-like at syempre sa mga gusto ng ganitong content, everyday news, no, balita, update twice a day pa mga idol, no. Tayo nag-update sa ating crypto global news update mga idol, mag-subscribe na kayo sa ating channel mga lods, no? So pag umabot tayo ng 100,000, papamigay ko lahat ng aksi ko. 100,000 subscriber, ano mo? Papamigay natin. Natingin sa akin si boss, nagulat siya. Ano, ba't mo papamigay? Paparapol natin yung ating aksi, no? So ayan, grabe. Grabe yung ating news ngayon. So ayan So sa mga wala pang crypto exchange mga lodi, grabe, mamaya may mga malulupit tayong news tungkol sa mga scaman, no? Andiyan yung link natin sa description, no? Check nyo na lang dyan mga idol. So punta na tayo dito. Eto, medyo nakaka-intriga to. Sorry naubo ko. Nakita ko yung kapugian ni Elon Musk Nakaka-intriga to mga lods kasi gumawa si Elon Musk ng The America Party. Oh, 'di ba? Parang hinahalin to data siya, 'di ba, sa may mga Democrats, may mga Republicans. Ngayon siya meron siyang The America Party. So no donors, sabi niya, no? No donors, no puppets, no strings. Just a party built on common sense, not consultants. The America Party. So may nagtanong dito si Dags, no? Ang sabi niya rito, Grok, is America Party better than Republican? Sinabi niya, tinanong niya. So si Grok yung sumagot dito mga idol, no? The American Party, newly formed by Elon Musk, emphasizes independence from donors and common sense policies like energy sovereignty and ending endless wars. Potentially better than the Republican, sabi niya, no? Better than the Republican Party daw. Potentially, hindi pa yan, which has been criticized for big spending compromises under Trump, sabi. Time will tell if it delivers, no? So, syempre bago pa lang, hindi pa natin alam kung solid, maganda ba 'yan. O, 'di ba? Kasi matagal lang panahon na Republican at Democrat lang yung naglalaban sa US. What's your take, sabi? So ngayon, magkakaroon ng isa pa, mga idol, no? The American Party. Grabe to si Elon, gumawa siya ng ganun. 'Di ba? Coincidence kaya mga lord sa panahon na 'to na merong isang bagong party at bagong financial system? 'Di ba? Hindi ko malakasan yung boses ko, magising si Boy WhatsApp So ayan solid tong news natin na to. Abangan natin to kung sino may mga membro niyan, mga idol, no. So ito na. Parang ano siya, gumawa siya ng bagong fraternity sa isang lungsod, no? May mga fraternity na doon, no? May bigla siyang gumawa ng bago, parang ang kulit niya, mga idol. Hindi ko alam kung makakaganda to sa government ng US o mismong sa kanya, kung makakaganda ba sa kanya yan. Kasi syempre, meron siya mga business sa US 'di ba?
Hindi naman mga biro yung mga kakalabanin niya, mga idol. So, napakatapang ni Elon Musk. Parang nagbago na siya, no? Dati hindi naman siya more on politics, pero ngayon bigla siya naging politics. Meron ako nabasang tweet, ito dito ba yun? Wala eh. Meron ako nabasang tweet na simula nung lumabas si Trump na meron siyang pasa sa mata. Parang nagbago na siya simula nun. Ayun yung sinasabi nila eh. Simula nung lumabas si Trump, ay si Elon Musk na meron siyang pasa dito sa mata, 'di ba? Nabanggit pa natin 'yun, binanggit pa nga ni Trump 'yun eh, no? Simula nun nagbago na yung pananaw niya. Mga idol, naging competitive na siya sa politics, di ko alam ha. Ayun lang yung nakita natin, no? So, punta naman tayo dito. Eto, mga idol, no? Speaking of Elon Musk, breaking, X is working on real-time analytics. No, wala pa akong idea kung ano to. Mga lods, check natin yung kanilang mga comment. X is working on Vine, sabi. Okay then, when earning dashboard. Creators gonna love this. More analytics screenshot coming soon. So, ito mga lods, hindi titignan pa natin kung kasi pag may mga ganito kasing application platform, hindi mo masasabi kung tama rin yung mga nilalabas nila, 'di ba? So, malalaman natin kung maganda ba to in the future. No, pero at least alam natin na magkakaroon ng real-time analytics yung X, 'di ba? Sabi nga ni Elon Musk, gagawin niya itong overall application 'di ba? Magkakaroon ng trading, magkakaroon ng selling dito sa lahat na nandito. Ayun yung gagawin niya sa platform na X, di ba? Tas ito, ang lupit nito mga idol. Grabe to. Japan set a new world record in internet speed, hitting 1.02 petabits per second. Diba? Enough to download all movie on Netflix in 1 second. Di ba? So, grabe, 1 second lang, oh. Lahat na ng Netflix, madadownload mo na. Ganun kabilis. Yung nagawa ng internet speed ng Japan. 'Di ba? Pag manonood ka, baga pag mag-YouTube ka, pipindutin mo pa lang, na-download niya na. Wala nang lag. Wala nang lag. Mga idol ako, sarap mag-online game pagka ganyan eh. 'Di ba? Yung sobrang bilis ng internet mo. Takti, ang sarap niyan mga idol. Sana all Japanese. Sana all Mr. Japan. Sabi ni Trump. May asa yung pangkamot may sa likod. Tingnan natin likod ko eh. Sana all, sabi ni 'di ba? Sabi ni Trump, Mr. Japan. So, ang lupit dito. Mga idol, sa tingin nyo, sino mga susunod dito? Susunod na, syempre, hindi naman papahuli yung US dyan pagka ganyan. Hindi rin papahuli yung China. Yeah? Ito, ano naman to? Chinese scientists have developed a potential cure for type 2 diabetes, a chronic condition affecting hundreds of millions globally. But America is not happy about it. Alam nyo, lahat ng mga gamot o nakakagaling, ano yun, magandang invention yun or something na makakatulong sa mga tao. Maganda yon, dapat hindi natin kinokontra, diba? So anyway, hindi naman yun yung balita ko. Ito nakita ko lang bigla mga lord. So magkano nga ako dito, follow nga tayo dito kasi may bago lang to pero sinadjust sa atin to So ayan mga idol, no? Punta naman tayo dito sa ating, nakita ko lang to sa Bitpinas, no? Ito delikado to mga idol. Ito yung sinasabi ko kanina na kailangan natin mag-ingat sa mga account natin, no? Impersonating popular cryptocurrency wallet like MetaMask. Sipin nyo, ini-impersonate nila yung MetaMask, Coinbase, and Trust Wallet. The fake extension that were discovered on Mozilla Firefox. So dito yan sa Firefox. Official add-ons store contain malicious code designed to steal sensitive data such as seed phrase and wallet credentials. Mga loads, no? Kaya nga ayun nga yung sinasabi ko, 'di ba? May nag-comment dito na sinasabi na
Nakakonik ba sa CP yung ating cold wallet, ganyan, etc. etc. Ako, sa akin mas safe kapag kapag titignan mo lang yung wallet mo once na gagamitin mo siya. Hindi yung every time tinitignan mo yung cold wallet mo, kinukunik mo sa cellphone mo, kinukunik mo sa internet. Kaya nga ako nagandahan dun sa Trezor kasi ma-access mo lang siya pag gusto mo siyang i-access at ikukunik mo siya. Kukunin mo yung cord, kukunik mo sa PC mo, ibubuksan mo yung application. Kumbaga, hindi siya yung sobrang accessible na mayat maya pwede mong buksan kahit nasaan kang lugar. So, yun kasi parang may chance ka rin dun mga lods kasi hindi mo alam yung nakiklik mo. Kunyari, nagbabrowse ka sa TikTok, nagbabrowse ka sa Facebook, sa X, nagbabrowse ka, may Telegram ka, may napipindot ka dun. Tapos kinukunik mo sa cellphone mo yung cold wallet mo. 'Di ba? So ayun yung sa akin na parang negative. No, kaya ako yung Trezor ko nakatabi lang sa akin. Wala nga dito sa harapan ng PC ko, nasa malayong lugar Bago ko makuha yun, marami pa akong dadaan ng tawag dito. Puzzle maze challenge bago ko makuha yung aking Trezor. So ganun no. Labas pa dun yung cord ko, tsaka labas pa dun yung seed phrase ko. Yung seed phrase ko wala na makakita nun. Kahit sino. Tinago sa pinakamalapit na malapit na lugar. So mas maganda kung gusto mo talaga ingatan yung iyong asset, wag yung lagi mong ina-access. No, ako, ang lagi ko na-access, yung nasa aking crypto exchange, yung ating Bitget, no. Medyo nasa 6-figure na rin yung ating dito, investment dito, mga lods Alam nyo, i-update ko kayo sa dyan pag nakagawa na tayo ng ating isa pang, basta may kasi ako sa YouTube mayroon akong task na kailangan gawin. So pag nagawa ko na yun, ayun yung makikita ng mga audience sa akin. Tapos mag-update ako doon ng hindi nakikita ng mga normal na nanonood. Ganun, no? So, yun na lang muna. Sa kana, wala pa, inaaral ko pa So, ayun, di ba? So, dapat ingatan nyo ang inyong wallet, no? Bukod dyan, eto pa, mga idol, no? Deepfakes, nako. Scammers now use deepfakes to lure victims to crypto scams. Di ba? There is a growing concern in Canada being raised, no? Medyo nagiging na siya, sumisikat na siya doon. Victims are tricked into transferring money into crypto exchange and then sending digital asset to scam-controlled wallets, which are funds that become untraceable once sent. Nako. Isipin nyo pag nasend na nila, untraceable na. Kaya ako, mga idol, no, payo ko sa inyo, lalo na yung mga bago, na click ng click. Tapos mahilig sa mga airdrop, no? Yung airdrop kasi medyo delikado talaga yun. So, mag-ingat kayo mga lods, no? Kahit ngayong taon lang, kahit ngayong cycle, no? Ako kasi mas naging maingat ako ngayong taon Mas naging maingat ako ngayong cycle kasi alam ko na itong 2025 is wala pa tayo sa kalahati ng 2025, 'di ba? The half, no? Yung 2025, ayun yung sa akin sa tingin ko na magiging bull run Yung simula bear months diyan, ayun yung nasa isip ko na magiging bull run na. So, dyan nyo lalo makikita yung mga scammers, mga hackers. Kaya dapat mag-ingat kayo sa inyong mga wallet, mga idol. No? Okay lang ba yung ganitong boses ko? Hindi ako masyado maingay. Kasi baka biglang magising si Boy WhatsApp, mahirap patulugin ulit yan So, ayun mga lodi, no? Kaya doble ingat lang, kumbaga sa akin, no? Doble ingat kayo, mga lodi. So, ito na. Nako, napansin nyo naman yung Ton Coins, di ba? Nag-pump yung Ton Coins Punta tayo sa Ton Coins, mga idol. Nag-pump ang Ton Coins. Where is the Ton Coins? Ayan, Grabe, kita nyo yan? 24 hours. Di ba? From 154, grabe, umabot siya ng 171. Ganun kataas, no? So, ano ba yung nangyari? Ano bang balita sa kanya, mga lods, no? Hindi lang yan. Alam ko, nag-pump din yung Floki. Asan yung Floki? Ayan, no? Yung Floki, alam ko, nag-pump din Check natin yung Floki. Floki. Yan, pumping din, no? Kita nyo, 12% din. So, ayan. At sa Ton Coins kasi, mga idol, UAE, alam niyo yung UAE, di ba? Offers golden visas
for TON stakers. Toncoin partners with the UAE to offer 10-year golden visas to TON stakers, blending crypto incentives with residency perks. Nako, eto pa, update. 35,000K in TON versus 540,000K in real life state. Sabi, no? UAE new golden visa lets you stake 100,000 in TON unlocked after 3 years, no? Yung pala. Plus 35K free for 10 years residency. Compare that to 540K in real estate to fixed deposit, non-refundable. Crypto just disrupted immigration. So grabe yung in-offer ng UAE, no? Ayan, siguro ito yung reason kung bakit nagpump yung TON coins, mga lods, no? So ayan, marami solid yung news sa TON coins. Alam ko meron din tayong mga audience dito na may mga TON coins eh. Kasi dati na-hype din talaga yung TON coins eh, lalo na sa sa Telegram. Alam ko din yan eh, sa Telegram coins to yung TON coins. 'Di ba? Medyo sumikat yan yung panahon ng hamster combat. Ang alam ko ito yun yung coins na to. Kape tayo mga idol. Ayan, ang init. Ito, ano pa? Ito, medyo controversial naman tong news na to sa UK, mga idol, no? UK crypto holders could owe the government 3.15 million in tax to ensure the UK government collects the right tax on crypto profits. Naku, gusto nila talaga yan, yung tamang tax yung makuha nila. Traders must verify their identity with exchanges, no? Or face 300 ano bang basa dito? Euro o pounds? Fines, no? Ayan kailangan verified may KYC ka, know your customer, no? Na verification sa mga crypto exchanges. The rules aim to recover 315 million by 2030 from profits on BTC, XRP, and more. So, grabe, nabanggit pa si XRP. Ba't si Ethereum wala? Diba? So, ayan mga idol, no? Ito. Sabi dito ni Karis, mayroon siyang point dito. The real reason is how do you KYC the users, no? Who wanna stay compliant? Pretty tough, right? So, ito, sabi niya, there's a solution daw. Hindi ko alam kung mag-aano siya. So actually, wala, magpo-promote lang to. Kasi ito para sa akin, no, mahirap kasing yan eh. Kasi 'di ba meron kasi mga crypto exchange na walang KYC, mga lods, no. So ibig sabihin dito sa UK baka maban yung mga crypto exchange na walang KYC kung i-implement nila tong rules na to. 'Di ba? Kasi maraming mga crypto holders o crypto traders na gusto nila na anonymous lang sila, na hindi sila nagpapakilala, mga idol. Pwede mong matrace yung wallet nila, no? Pero hindi mo halimbawa ako, ito tanong lang to, actually wala talaga akong idea, kaya itatanong ko. Halimbawa, meron akong cold wallet, 'di ba? Yung cold wallet ko. Yung cold wallet ko, pwede ko siyang i-open sa kahit saang crypto exchange at doon ako mag-withdraw. Paano nila masasabi na ako yun? 'Di ba? Mga idol. Kasi sa BitGet, ayan, may naki-KYC ako dito sa BitGet eh. So, kilala nila ako dito, halimbawa. Di ba? Paano kung sa iba ako? Di ba? Sa iba ako mag-withdraw, sa iba ako tapos meron pang sinabi na meron ako nabasa eh. Sa cold wallet pa lang, halimbawa, gusto mo na mag-profit, no? Halimbawa, meron kang 10,000 Doge dun sa iyong cold wallet. Tapos, yung 10,000 na Doge biglang naging siya, no? Umaga tumaas yung Doge, naging siya, sabihin na nating 500,000 pesos, halimbawa lang yun. So bago mo dalhin, sabi sa ano ko lang yun, nabasa ko lang, bago mo dalhin sa crypto exchange, dun pa lang sa cold wallet, iswap mo na siya sa USDC. Ngayon, pag swap mo siya sa USDC, so saka mo siya ibenta ibenta sa crypto exchange ng USDC na siya. So I don't know kung walang tax yun o mas mababa sa normal. Paki-correct na lang ako. Parang may nabasa akong ganun eh. Parang
stable to stable coin sa cold wallet to crypto exchange, parang ganun. So ayun yung nabasa ko lang noon. Hindi ko alam kung totoo, no, kasi hindi ko pa naman tinatry, mga idol, nabasa ko lang. So sabi dito mga lodi, which is sang-ayon naman ako dito sa sinabi ni Edo Parina. Kaya nga sinasabi ko, 'di ba mga lods, no, huwag kayong umasa sa akin para bumili ng coin. Hindi ko sinasabi bumili ng kahit anong coin. Hindi ko sinasabi na bumili kayo ng ganito, mag-invest kayo sa ganyan, no? Sabi niya dito, one sincere piece of advice. Sabi niya, never persuade anyone to invest in XRP. Sabi niya, no, huwag niyong pilitin. If they don't get it at the first time, leave it. Sabi, being a crypto evangelist often does more harm than good. Sabi niya, mga idol, no? XRP is not meant for everyone. So, ayun. So, kumbaga, alam nyo, ina-update ko kayo, alam nyo yung nangyayari sa isang coin, kung meron tayong balita, pero hindi ibig sabihin na sinasabi ko na bumili kayo nun. Marami naman tayong ina-update na coins dito. Simula nung una pa, di ba? So, ayan. So, ito yung ating last news na natuwa naman ako. So, ito mga idol, di ba kanina, nakita natin si David Schwartz, di ba? Na nakasakay siya dito, mga idol. No? So, marami na ngayong syempre, alam niyo naman yung mga riddle. Kasi sabi nga nila, si David Schwartz, hindi naman yan magpo-post ng walang ibig sabihin o walang hinihint, no? Parang nagbibigay siya ng clue every post niya. So, ngayon, ang naisip ng mga iba, ano kaya yung hint niya dito? Ano kaya makakatulong dito para malaman natin yung price ng XRP? So, ang sinearch ng iba, kung magkano itong, salbabida na dragon. So, ang lumabas, 69, no? $69 mga idol. So, sinasabi dito, baka $69 yung maging presyo ni XRP. Or, pwede rin naman $11. So, di ba? Or pwedeng 2. Basta ang sinabi nila dito, $69 daw, mga idol, no? Ayan. Ito naman, meron din 24.99, iba-iba. Iba-iba yung price, mga lodi. So, ayan daw yung kanilang pwede maging price na XRP. Alam nyo, ako natutuwa ako dito sa mga idol natin na dinidecode yung mga riddle nila Bearable Guy, nila David Schwartz, sila Mr. Pool. Natutuwa ako doon, lalo na kila Extra Bad, no? Kasi syempre nabubuhayan yung XRP community dahil sa mga ganun 'di ba? Kasi dahil sa mga riddle nila, mga lodi, ito yung nakakatuwa. Lahat ng riddle, lahat ng clue is hindi lang siya basta-basta, nangyayari kasi siya nangyayari, mga lodi. So ayun yung maganda doon. Pag nadidecode mo, nakikita mo na nangyayari talaga yung na-decode mo. So ang galing nila sa mga ganyan. At XRP community lang yung may ganito. Walang mga ganito sa Bitcoin, sa Ethereum, sa Solana, walang mga ganito. Sa XRP lang, mga idol. Kaya special Special yung XRP. So, punta na tayo dito sa inyong mga comments, mga lods. Refresh natin, baka kasi may bagong comment. So, ayan. Meron si Helos. Tsaka to. Ito, bot. No? Remove natin yung mga bot. Sa mga may YouTube channel, tapos may mga nagko-comment ng bot sa inyo, remove nyo agad kasi nakaka-shadow ban. Pag maraming bot na nagko-comment sa'yo, isa-shadow ban ka ni YouTube. Kasi baka isipin ni YouTube, nasa bot mo yung mga bot na nagko-comment sa'yo. Ganun yun. No? I-remove nyo agad, mga idol. So, ayan. So, ito tayo. alam niyo yung shadow ban? Yung hindi kayo mari-research, lagi nakatago kayo kahit na i-search kayo ng i-search. Nakatago kayo, nasa ilalim kayo ng bundok ng bulkan, hindi kayo masi-search. Ginagawa yun ni YouTube sa mga nandadaya, yung mga gumagamit ng mga bot. Kaya pansin nyo, pag may mga bot dito, dinidelete ko agad. Yan, magbati na tayo. Si Helos, ayan, shoutout sa iyo, idol. Good evening sa iyo. Si Jess9 Vlog, Boss J, tanong lang, kahit anong Trezor Cold Wallet? Hindi po, no? I'm not sure sa Trezor 3 kasi ang binili ko Trezor 5
mga idol. Trezor 5 yung binili ko. Trezor Safe 5. Is makikita mo yun sa Google. Mga lods, i-search mo doon kung ano yung mga pwedeng coins doon sa wallet na specific na bibilin mo, mga idol, no? Si Ziggy, Stardust, breakout na ba? Kaya tayo, mga bossing, ito monthly 1 week na green ang market. So, nag-breakout nga mga lods no? Kasi ang sinasabi nila, ma-break lang yung 2.24 2.3. Pero ngayon, hindi natin sure. Mamayang pagising ko, titignan ko yan. Mga lods, titignan natin. Bumili ako idol Trezor. Si Erwin to sa referral link mo, tago ko na ibang XRP ko sa 2030 na galawin yun. Ayan. Congrats sa'yo idol. Si Emil Lee Chiyama Ishiba po, di Ishida. Ishiba ba yun? Ishiba. Si Ishida sa ano pala yan? Sa Bleach. Yung Quincy. Si Ishida Uryu. Sorry idol Ayan, si Arky JP Mansueto. Yan, shoutout sa idol. Salamat sa like. Like nyo yung video natin Si Vice, paano po ang strategy para ma-minimize ang transfer fee kada mag-sell o buy? Alam nyo mga idol, fixed na kasi yan Pero kapag sa futures kasi depende sa leverage mo yun. No, yung fees. Mga idol, no? Sa transfer fee wala. Pag magta-transfer ka, parang napakaliit lang nun. Pero ang malaki talaga mga idol is pag nagpo-future trading ka, dun malaki. Depende sa leverage mo. Once na mas mataas yung leverage mo, mas mataas din yung fees mo. Siguro mga nasa $4, $3 pag mga $4 ata pag mga nasa 50x leverage, no? Ganun. Pero pag mas mababa, bumababa rin ng bumababa yung fees. Ganun po, no? Si Al, shoutout sa iyo Al Wiraj dyan. Ayan. Si Joseph Berdin, always si idol, shoutout sa iyo. Si Sam, ang Prime Minister ng Japan ang mastermind ng Shiba. Pangalan pa lang halata na trader. Na trader alright, sabi niya, no? Talaga ba? Shiba ba talaga? Hindi ko sinani. Sorry natin. Oo nga, Ishiba nga. Kaya na Ishida yung nasasabi ko. Si Shigeru Ishiba Inu. Pwede, no? Si Dabs Crypto, pangit Binance Lods. Tindi ng trading fee dyan. Pika na pag position, pika pa pag na panalo. Ganun talaga idol. Ganun po. Kahit dito ganun naman sa trading. Depende nga yun sa leverage trading po. No, sa leverage mo kung gaano kalaki. Ganun naman yun mga lods Pag nagtitrade, ano ba naman ikaw idol? Ikaw talaga. Niloko mo naman ako si Klabi, shoutout dyan. Si Mr. Japan. Iba na talaga ang AI generated video. Kung hindi biglang naging dragon yung salbabida, hindi ko malalaman na generated lang yung video. Hindi naman ba AI generated yung tungkol doon sa secret fund idol? Hindi, matagal na yun idol matagal na yung video na yun. Hindi pa na-invento yung AI. Hindi, na-invento na. Pero matagal na yun. Ayun yung, alam ko napanood ko na yun yung ano pa lang kakapanalo pa lang ni Trump. Ayun, napanood na yung video na yun. Tsaka yung tao na yun, kilala yun. Si Manong. Ngayon yung kalaban sa Kumpuhasil yung nagiging frog. Hindi, joke lang. Kamukha niya no? Si Master. No, ayan. Innocentes JR Salinil. Ayan. Boss, Jeblo, lumipad si Bonk. Wala akong Bonk, pero Mrs. ko meron. No? Ayun, no? Panalo si Mrs. Kailangan mong masahihin niyo si Mrs. ngayon. Mabalatuhan ka. Lisa Yanson, morning Lods, happy Sunday. Di pa late Lods, magdadagdag pa ako pag may pera na. Hehe. Bumili kasi ako Solana ilang peraso. Ayan, si Lisa Yanson. No? Congrats sa'yo, idol. Playlist, inisip kasi nila pag crypto is Bitcoin, malaki na value ni Bitcoin, kaya karamihan nasasabi na ng mga newbie yan. Yes po, no? Kasi pag sinabi mong crypto, usually ang alam lang nila, lalo na yung mga walang masyadong knowledge sa crypto, ang alam nila yung Bitcoin, yung letter B yung logo, yung ganun.
Membership, 1 XRP per month. Magkano ba XRP? Hindi. Hindi naman. Mahal naman. Mahal yun. Hindi ko kayo bibigyan ng ganun. Mga loads. Gusto ko lang matapos yung task eh. Si Pete, ayan, watching Ami Ways, Boss Idol Jeb. So ayan, shoutout sa'yo. Amways, ang labo na ng mata ko. Tagal nga, si Jobso Bongen. Tagal nga boss ng video kagabi, di pa natatapos, nakatulog ako. Natulog ka na, tapusin mo. Si Lorraine Eunice, ayan. Following from France, Idol, thanks. G-Crypto lang ang gamit ko. Okay lang ba? Okay lang naman, Idol. Yung okay lang naman yung G-Crypto. Nasa iyo naman yan kung saan ka komportable. No? Kaya lang kasi marami lang issue sa mga local exchange. No? Ewan ko lang pero sabi nila goods na daw ngayon. So kung goods na, yun, kung dyan ka naman sana, ba't naman hindi? Arnold Pelaez, Boss Diablo, okay lang ba ang SafePal S1 Pro? Hindi ko alam yun, Idol eh. Hindi ko pa siya nagagamit eh. No, hindi naman ako ganoon ka alam sa mga basta ang inaano ko lang, ang kino-commentan ko lang is yung mga na-experience ko. No, ito sa SafePal wala pa ako, hindi ko pa siya na. Basta ang una ko kasi talaga, ang mga wallet na una ko talaga mga lord, syempre MetaMask. No, ayun ang unang-una ko, MetaMask. Tapos nagkaroon ako ng Binance. Tapos nagkaroon ako ng Ronin Wallet, ayan. Tapos nagkaroon ako ng Trezor One kasi doon ko nilagay yung mga Axie dati, Trezor One. Kaya lang, dahil Trezor One siya, limited lang yung mga coins na malalagay ko doon. So, walang XRP doon eh. Kaya nung nagkapera ako, nag-ipon ako, bumili ako ng Trezor Safe 5. No, doon, ayun yung mga ko. Pero ito, hindi ko alam yung sa SafePal eh. Idol, pasensya na. Ayoko naman manghula. Si Edgardo Fernandez, pa-shoutout mga taga-mental na di naniniwala sa crypto at mas gusto ang easy money sa scatter. Sa taga-mental ka ba, Idol? Ako malapit ako sa mental hospital dito sa Caloocan. Kaya nga batang mental ako eh. Batang mental kami. Salamat sir sa everyday info. Sana sabay-sabay tayong maging rich paglipad ng XRP. Hopefully, no? Salad Channel, Coinbase Lods, mahirap mag-withdraw ang coins mo, sabi ni Coach JB. Talaga, hindi ko alam, wala kasi ang Coinbase eh. Pero ang alam ko, ayun yung sikat dun, si Brian Armstrong. Kilala ko pa nga yung developers dun. Brian Armstrong eh. 'Di ba? So sikat siya, tas updated talaga sila. So kumbaga sila George ayun yung gamit eh. Coinbase eh. 'Di ba? So hindi natin alam. July 21 unlock, sabi ni Idol. Jun Abendaño, shoutout sa Idol, taga Bulacan, ng Robby Padilla. Bless Sunday, Boss Jeblo at kay Boy WhatsApp. Salamat po sa update. Ayan, shoutout sa iyo, Pilhabis, magandang gabi. Si Jigs, news everyday okay, sabi ni Idol. Skylab, shoutout sa iyo. Noy Gaming, okay lang Idol, so welcome po. Good Mindset Wisdom, happy Sunday Lods, pa shoutout from Australia. Shoutout sa iyo Idol, Good Mindset Wisdom. Aldrina Matalog, Lodi, tingin nyo po sa WorldCoin na balita pala. Oo nga eh. Ngayon kasi ang presyo ng WorldCoin, alam nyo kung makalat na yan, yung mga pinsan ko nga nagpaskan eh. Nagpaskan dyan, tinatanong ako eh. Sabi sa akin, San, okay ba to? Sabi ko, bahala kayo dyan eh. Sa akin, okay lang. Grabe, no? Sobrang, kung imamax mo pala to, good to buy pala to. No? WorldCoin, ang all-time high niya is 651 per coin. Grabe, 92% siyang drop. So good to buy pala tong WorldCoin ngayon, mga idol, 49 pesos. Damn. Grabe. Hindi ko sinabing bumili kayo ayun lang yung tingin ko sa chart niya. Ayan, si Junel Nael, shoutout sa Idol. Si Albert Iguaton at si Books TV.
At syempre yung nag-champion natin si JC. Ayan, shoutout sa iyo, idol ko. Nag-champion sa Japan. So ayan ha. Sana kahit may na yung boss ko, na-enjoy niyo yung ating video. No, mga idol. So ako, eto hinihintay ko to. Hindi ko iniisip na coincidence lang na ngayon ginawa to ni Trump, ay ni Elon Musk eh. Kung kailan babaguhin na natin ang financial system natin. Ngayon pa siya gumawa ng isang ganito. Nako. Yun lang yung sa akin mga idol. So ayun. Bukas ng umaga, kita-kits ulit tayo mga idol. Sana enjoy nyo, like nyo yung video natin, subscribe sa mga hindi pa na-subscribe, check nyo yung link dyan sa description. Magandang gabi sa inyo mga kapatid. At what's up, sabi ni Boy, what's up? Okay?